Doktora, totoo ba? Totoo ba na walang gamot ang rabies? Opo, check po, no? Wala po, wale, kahit ano pong word nyo dyan, kahit na i-google nyo pa po, wala po. Walang tumatalab na antibiotics sa rabies dahil ito po ay isang virus. Ang antibiotics po ay para sa bacteria lang at only for bacteria. Ang antivirals po might offer some protection pero hindi po ito guarantee. Once naka-enter na po sa nervous system natin ang virus, meaning sa brain po natin at spinal cord, yun ang components ng nervous system natin. Ang rabies virus mabilis umakyat sa utak. The patient will have 7 to 10 days, then mamamatay na po. Totoo po yan. Ito po ay dahil sa blood-brain barrier na tinatawag natin, wala pong nakakapasok na gamot, even antiviral. So, ano po ang gagawin? Kapag may mga pets po tayo, vaccinate them. Please vaccinate them. Protect them too. Pets like cats and dogs experience the same symptoms as humans. If possible po, stay away from stray animals. Hindi po sa inyo yan, kaya hindi nyo alaga yan. Pwede po kayong masugat sa kanila, hindi nyo rin po alam kung na-vaccinate ang mga yan. Kapag nakagat po tayo o na-scratch tayo, ang dapat pong gawin ay hugasan mabuti yung sugat. As in ASAP, ASAP, now na. Use soap and water at hugasan nyo pong mabuti. At magpa-rabies vaccine po tayo. Marami pong animal bite center sa buong Pilipinas. Ngayon pa lang, alamin nyo na po kung nasaan yun. May mga free animal bite center po tayo. Ang rabies vaccination for humans, ang pre-exposure po, bago ka masugat or bago ka magkaroon ng sugat, ang tawag po natin doon ay pre-exposure prophylaxis. 3 injections po yon. Day 0, Day 7, and Day 21 or 28. Ito po ay para sa mga pet owners or animal handlers kasi po hindi naman masisigurado na hindi po sila makakagat kahit na po mga alaga nila. Ito po ay ginagawa before, kaya po ang tawag natin is pre-exposure prophylaxis, before makagat o masugat o scratch ng kahit anumang pong post-exposure prophylaxis naman po, kapag nakagat na tayo, pwede pong i-categorize yan. Depende po sa severity ng sugat. Ang category 1, yun ay touching, leaking, pero wala pong break sa skin. Walang sugat. No injection needed. Okay po? Walang injection needed kapag category 1 po ang nangyari po sa atin. Category 2, bites or scratch with break in the skin. Sugat po kahit dumugo or hindi dumugo, at hindi po kailangang paduguin yon kasi hindi naman po makakatulong. Po, ang vaccine kailangang inject ASAP. Ibig sabihin po nun, pagkatapos nyong masugat o nasugatan ng isang hayop, kailangan na po pumunta na po kayo sa animal bite center. Ang category 3 po, deep wounds. Ibig sabihin po nito, transdermal bites or scratches, licks on broken skin, kapag dinilaan po ang skin nyo, ang balat ninyo. Pag meron pong contamination with saliva, ang kailangan nyo pong pagawa, pa-inject, ay i-vaccine, ay anti-rabies vaccine at immunoglobulin. Kailangan rin po ito ASAP, ASAP po, no? Kasi po, pine-prevent natin, may rabies virus man po ang animal na nakabite sa inyo, pine-prevent po natin yung pumunta po siya sa nervous system natin. Pag post-exposure po, pwede pong 2, 3 ang injection, pwede pong 4 hanggang 6, depende po sa regimen na ginagamit ng Animal Bite Center. At huwag niyo pong kakalimutan ang anti-tetanus injection po, napaka-importante. So, ngayon po, ang payo namin, prevention is better than cure. Kasi po sa rabies,
wala talagang cure. Kaya po takot na takot ako na humawak ng mga ganyan at masugat dahil po dito. Ang rabies po, walang treatment. Once nagka-rabies po tayo, diretso po yan. Mamamatay po tayo.